Patong men. Good morning. Good morning. Before I begin, I'd like all of us to bow our heads and then say a little prayer with me. Lord, right now I am the instrument of your word. I hope that in whatever I say and whatever I do, my friends here in this church will be able to understand your word better. Open their ears, open their hearts, and open their eyes. Thank you. Okay. Right now, sino sa inyo nakakalam that today we are celebrating what we call the Feast of Christ the King? You know? Okay. Ano ibig sabihin ng Feast of Christ the King? Bakit natin siya-celebrate yun today? Meron bang mga tanong? Ha? Salvation of Christ. Salvation of Christ. Fix. Okay. Absent ako ha. Historical, okay? A little lecture on the history of the Feast of Christ the King. Actually, itong feast na to, this was celebrated, it started the celebration by Pope Pius XI. So it's a Catholic celebration. Eventually, na-adopt siya ng most of the Christian denominations. So, yung pinatawag na Feast of Christ the King, this is always celebrated on the last Sunday of the liturgical calendar. Ano ibig sabihin ng last Sunday of the liturgical calendar? Last. In other words, kumbaga, pag sa 2013, ang end natin is December 31, right? Pero sa Christian calendar, this is the last day of the Christian calendar. Bukas is the beginning of Advent. Yes. Do you know what Advent is? Yes. Ano yun? Coming. The coming of Christ, right? So, the reason why we're celebrating the Feast of Christ the King is because naalala ni Pope Pius, actually kahit even before pa, lahat tayo, Christians, Catholics alike, we forget about the Lord. Okay? We forget about Jesus Christ. And the feast lets us remember kung bakit siya nandito, kung bakit tayo nandito, kung bakit tayo nagsiselebrate. Diba? Okay. So, the gospel tells us about nasa kwento ng gospel, nung nasa cross si Jesus, meron siyang dalawang kasamang magnanakaw, if you remember. Okay. So, thank you. So, nakinig pa kayo sa gospel na sinasabi ni Pastor? Ano yung sinabi ng isang, thief na katabi ni Jesus Christ na nasa cross sila? Jeff? Magkakita ka anak ng Diyos, sabihan mo yung hamang nasa langit na ipadala. Kaya? Sabi nung una itong magnanakaw, kung totoo ikaw ang anak ng Diyos, sabihan mo yung Ama para ipagpadala ng mga anghel. Okay. So yung unang thief, ang gusto niya, i-prove niya na siya yung Son of God. Correct? Yes. Pagawalan silang tatlo. Correct? Parang yung sinabi ng isang thief. Eka. Ano na sabi? Ano nga pala kung Sabi niya, Lord, isama mo po ako sa iyo. Huwag mo po akong kalimutan kapag nasa Maria ng Panginoon. Okay. So, doon sa isang
Pastor, medyo natin. Is he the embodiment of the kingdom of God? Alex, please. Sorry. Anyway, tinutulog ko lang si Pastor. Anyway, ibig sabihin ng embodiment of the kingdom of God is sa pananalita niya, sa pagkilos niya, sa pagkawang-gawa niya, sa pag-heal niya sa mga may sakit. Ito yung embodiment of the kingdom of God. In other words, the kingdom of God is not up there. It's down here. Right? And pinakita niya sa atin kung ano yun. Diba? Yun ang remembrance natin right now. Yun yung feast of Christ the King. Remembrance of who He is and who He is sa atin lahat. Correct? Ngayon, sabihin natin, ano yung sinasabi ng isang thief? He rejected Jesus Christ. Okay? So, rejection. Ngayon, sabihin natin, kayo lahat, do you reject Jesus Christ? No? Do you reject Jesus Christ? We do. No. I tell you right now, ako, I reject Jesus Christ. I rejected Him every day. Naintindihan niyo? Sa ating mga salita, sa ating mga kilos, nare-reject natin siya, hindi lang natin alam. Correct? Si Jesus is the perfect embodiment of the kingdom of God. Tayo, we strive to be like Him. Pero we are weak. Correct? So we always reject Him. How do we reject Him? Inuuna natin yung career natin bago siya. Okay, sabihin na natin sa pagsimba. Ay, napagod ako. Kararating ko lang sa bahay. Grabe itong linggo ko. Hindi na ako magsisimba kasi kailangan ko magpahinga kung linggo, di ba? Kasi may pasok na naman ako ng Lunes. Aray ko. Are we rejecting Him? Yes. Walang yung example. Family and friends. How to reject Him sa family and friends natin. Sa mga kaibigan, sige, may makita kang kaibigan, ang bagay magsuot, ano ihirit mo? Tsaka mo lang. Tsaka. Do we reject Jesus Christ? Yes. Family. Sige. How do we reject Jesus Christ when we are with family? They are playing. Ha? They not adhere here, so we are the head of the family. Pwede. Di ba? We have responsibilities to our family. Pag hindi natin ginagawa yun, do we reject Jesus Christ? Yes. We do. Sarili natin. Lahat tayo may pansariling pinagkakaabalahan, di ba? Balik tayo sa pagsimba. Sunday ngayon, di ba? Hunger Games. Oh. Ay, kailangan kong pumila sa MOA. Kasi pag hindi ako makabili ng ticket na yun, hindi ako makakanood. Nanood ka na? May pasok Nanood ako. tayo mamaya. Sige. Kailangan tunan nga tayo. Kailangan muna tayo magsimba. Total, may next Sunday pa naman. Di ba? Ay, may lakad pala yung mga barkada ko ngayon. Sige. Sasama mo na ako sa kanila. Total, may next Sunday pa naman. Correct? Yes. What about tragedy? Yung pinakamalala sa atin. Lord. Nagkakatragedya tayo, anong sasabihin natin? Lord, bakit mo ginawa sa akin ito? Bakit mo hinayaan gawin sa akin ito? Bakit hinayaan mo mangyari sa akin ito? Tama ba yun? Tama ba yun? Hinayaan ba ni Lord na mangyari yung tragedya ngayon sa'yo? Hinayaan ba ni Lord na malasit ka? Tama ba yun? Jess? Ito naman parang teacher. That is rejection. That is how we reject Christ in our everyday lives. So what do we do? Yan, these are our choices, correct? So what gagawin natin?
Wow, pag ako. Okay? Find yourself a partner. Partner. Okay. Ngayon, yan na kayo mag-partner. Dami mo na nagagawa. Vince, partner lang mo muna siya. Yung mo si Alex. Selfish, no? Selfish. Okay. Ngayon, yung isa sa inyo, magharapan kayo. Sige. Face each other. Now, yung isa, tumalikod. Okay? Para kayong tren, tumalikod. Ngayon, bigyan nyo ng space pa. Masyadong madikit. Masyado namang malayo. Okay. Now, for example, si Elon ang nasa harap, correct? Yes. Okay. Elon, ibagsak mo yung sarili mo, kayong lahat na nasa front, ibagsak mo yung sarili mo doon sa tao sa likod mo. Yung nasa likod, Kaya pala wala akong partner, mabigat pala ako. Sa akin. Di ba yung kahit po ako na si Peter? samputin mo yung... Kaya pala wala akong partner, mabigat daw ako. Ready? 1, 2, 3. Okay, ngayon, exchange naman kayo. Lalakas. Pwes na ba? Balikan, exchange naman. Okay? 1, 2, 3. Ngayon, ang tanong, Sino pa sa bigat? comfortable ba kayo na ibagsak yung sarili nyo dun sa taong nasa likod nyo? So, hindi kayo accepting, hindi kayo trusting dun sa tao sa likod nyo na sasabukan kayo. Sige, magpula kayo. Thank you. Dami mong pagawa. Ngayon, Sari-sari ka. hindi kayo trusting, correct? Kaya kayo natatakot, hindi nyo mabagsak yung sarili nyo. Ngayon, sino dito ang nakapag-swimming na? Siguro naman lahat tayo nakapag-swimming na, di ba? Ako hindi pa. Hindi pa. Ngayon, sino sa inyo nakapag-experience na nakatalikod ka sa swimming pool at binagsak mo yung sarili mo? Binagsak mo yung sarili nyo. With all trust, with all faith. Tapos, Alam nyo how it feels pag binagsak mo yung sarili nyo. Alam nyo, hindi naman masakit yung babagsakan nyo kasi tubig yun. Correct? Correct? Yun ang acceptance. Yun yung trust. Yun yung acceptance of the Lord. In other words, yung tubig, yun yung si Jesus Christ. You have to learn to let yourself go. Naintindihan nyo? So kung sa tubig, nagagawa niyo yun, bakit kay Lord hindi niya nagagawa? Bakit pag nakatayo kayo dyan at binabagsak kayo yung sarili niya dun sa tao, ganun din yung hesitation natin. Sorry, sama kayo sarili ko. Ganun din yung hesitation natin na ibigay yung sarili natin kay Jesus Christ. Isip niyo? So ngayon, pag sinabi niyong tatanggapin niyo si Jesu Cristo, ang kailangan niyong gawin, ang kailangan niyo isipin is, kailangan niyo isipin yung swimming pool na yun na pinapagsak niyo yung sarili niyo. Full trust, full faith, nakakagaling kayo ng Jesu Cristo. Correct? Yun yung acceptance of Jesus Christ. Only when you understand that, let go of your life and give everything to Him, then alam niya natanggap niya si Jesus Christ sa buhay. Understand that it's not every day that you can do it. It's a struggle, pero araw-araw, yun yung ginagawa natin, yun yung pinipilit natin araw-araw. Araw-araw, nire-reject natin. Pero araw-araw, tatanggapin din natin si Jesus Cristo. Correct? Diba? So how do we do that? We accept the Lord in our life. We live a Christ-centered life. How do we live a Christ-centered life? Always. Questions, questions, questions. Ito ba yung tama mong gagawin sa mata ng Panginoon? Yun yung marami natin itatanong sa sarili natin. Correct? Kung meron tayong pagdidesisyonan, kung meron tayong gagawin, ito ba yung tama? Sa
fearless, we may always be right, but hopefully bumabalik tayo sa path na tama. Christ-centered life. Always ask the question, tama ba ito sa mata ng Panginoon? Sharing the word of the Lord. Hindi ko naman ine-expect na pag nag-share kayo, aakyat kayo sa bus at magsasalita sa bus or sa harap ng tao. Hindi ko naman na-expect na pag meron kayong usapang barkada, nagchikismisa kayo, bigla mong isisingit yung sarili mo na magsesermon ka doon or magsasalita ka tungkol sa Panginoon. Okay? Hindi naman ganun. Anong klaseng sharing? Pwede ka naman mag-umpisa sa maliliit. Pwede ka mag-volunteer pag, let's say, kayong pamilya, ikaw ang mag-offer ng prayer. Diba? Prayer of thanks sa pagkain and sharing the word of the Lord. Correct? Ano pa ba? Maliliit na bagay. What kind of sharing? Small things. Yes, Raj. May gusto ka sabihin? Yeah. That like what we're doing with together with my partner, we make sure every night we open the Bible and contemplate on the aspect of what the Bible wants to tell us. Hindi naman kailangan nasa publiko nagsishare ka. Pwede kayo ng partner mo, nagsishare kayo with each other, reading the Bible together, praying together, even the family, that's sharing the word of the Lord. Correct? Hindi naman kailangan na dito ka sa pulpito para mag-share ka eh. You can share it in so many little ways na hindi naman sabihin sa'yo na masyado kang ano yung mga term? Ano naman yung term? Religious. Religyoso? Righteous. Ha? Hardcore fanatic. Yun. Hindi naman yun eh. Yan, mawawala ka na ng kaibigan dahil wala ka na lang sinabi kundi gano'n. You choose the place and the time to share the word of the Lord. Okay? So yun yun. Deception. Share your blessings. Okay? Ano yung share your blessings? Pamigay mo kayamanan mo. Parang yung brother ko eh, nag-usap kami about Typhoon Yolanda. Sabi ko, kinukulit ko siyang mag-donate doon sa maliit kong fundraising. Sabi niya, papagbigay na ako eh. Kailangan mo ba? Kaya mo ba yan? Ano ba yan? Yan na nga eh, di ba? Give until it hurts. Sabi ko, so it hurts? Okay, sige. Give until it hurts. Give until it hurts. Hurts what? Ano ba ang nasasaktan sa'yo kung nagbibigay ka? Bakit? Ha? Joke lang. Ano? Wala. Bakit? Budgeting. Budgeting. Ano yung bumabalik sa'yo when you share your blessings? Blessings din. Fulfillment. Correct? Ngayon, actually, maswerte tayo. Typhoon Yolanda. Ang daming nagsishare. Para sa totoo lang, kahit naman kadami yun, medyo kulang pa rin eh. Nakapag-share na ba tayo until it hurts? Nakapagtulong na ba tayo until it hurts? Tayo, maswerte tayo. Nakatulong tayo sa sarili natin bahay. Meron tayo mga damit na nasusuot. May pagkain tayo. Sila. Naisip niyo pa? Did you give until it hurt? Kausap ko yung friend ko kagabi. Nasa Tacloban sila. Actually, medyo umiiyak. Galing sila ng Tanawan. One of the worst hit municipalities. Same worst. Same wipe out sa mapa ng Pilipinas. Wala daw na kami. Naranasan niyo? Naranasan niyo
get from Jesus Christ? What is this? Redemption. We try to become like Christ. So we get redemption. Diba? When we accept God, when we accept Jesus Christ in our life, what do we become? We receive God's grace. We become at peace, not only with ourselves, with the people around us, and we attain paradise. Paradise is not something na naisip nyo na nandun. Na pag namatay ka, pupunta ka doon. Hindi yun eh. Andito rin yun. Just like the kingdom of God is here on this earth. Paradise is here. For as long as you accept God, for as long as you accept Jesus Christ, for as long as you get God's grace, when you become at peace with yourself, when you become at peace, when you become like Christ, then, and only then you attain paradise. It's very fleeting. Kasi nga, we are all human. Hindi tayo tulad ni Kristo. But He came here to experience it. Correct? Naging tao siya. He was subject to the same temptations that we are subject to. Pinakita niya sa atin na kaya niya yun. Okay? Naranasan niya lahat ng naranasan niya. Mas malala pa yung naranasan niya kasi pinako siya sa krus. Hindi lang siya pinako sa krus. He was tortured. He was humiliated. But in that torture, in that humiliation, nandun yung majesty ng kingdom of God. Nandun yung majesty of God. Because in doing so, na-save niya tayo lahat. Okay? So ito yung path natin. Saan tayo nag-uumpisa? We reject Him. In rejection, we try to receive Him. We realize that we rejected Him, and then tinanggap natin siya. And in trying to be like Jesus Christ, we attain redemption. Araw-araw lang, we try to do what we can to be like Jesus Christ. So every day, we have to do that. Live a Christ-centered